Magandang araw mga classmates. Welcome back ulit dito sa ating klase. Siguro ay napanood mo na ang iba pa nating video at dahil dito, maaari nag-iisip ka na kung paano ka nga ba aasenso at yayaman ngayong taon. Well, yan ang pag-aaralan natin ngayon dito sa ating klase mga classmates, kung paano nga ba tayo magiging successful ngayong taon. Okay, sige, simulan na natin ito. Alam nyo mga classmates, may formula ang pagyaman o pag-asenso ng mga tao. Maaaring yung iba ay tumatama sa loto at yung iba naman ay pinapanganak na mayaman kaya hindi na nila kailangan daanan ang mahirap na daan patungo sa pagyaman. Pero ganun pa man mga classmates, 90% ng pagyaman o pag-asenso ay dahil sa proseso na pag-aaralan natin. Sa totoo lang mga classmates, madali lang naman itong gawin. Kaya lang madali lang din na hindi na lang gawin kaya madaming tao ang hindi umaasenso. Kung iisipin natin, bakit ganun? Ayaw ba nilang umasenso? Well, hindi natin alam. Basta ang alam ko lang, apektado ng attitude o habit ng isang tao kung magiging ano siya in the future dahil yun ang pinili niya. Anyway, narito ang 5 puntos mga classmates kung paano ba maging successful at ang una na nga dito ay ang pagsiset ng goal o goal setting. Ikaw classmate, ano ang goal mo ngayong taon? Magkano ang gusto mong income every month? Sabi sa statistics noong 2023, para daw maging masaya ang buhay ng isang Pilipino ay kailangan kumikita ito ng around 110,000 pesos every month. Kung totoo man ito o hindi mga classmates, kung iisipin natin ay at least 100,000 naman talaga ang magandang income dito sa Pilipinas. At para maabot natin ito mga classmates, kailangan na marunong tayo mag-set ng goals. Nasa first quarter pa lang tayo ng taon na to mga classmates at may time pa tayo para ma-achieve ang gusto natin. Ang kailangan lang natin gawin ay magplano para maabot ito. At itong ikalawang mga classmates ay makakatulong sa atin para maabot ang gusto nating income, ang magkaroon ng investments. Pero paano nga ba ang magandang gawin kung maliit lang ang kinikita mo o sapat-sapat lang? Paano ka magkakaroon ng investments? Base sa pag-aaral mga classmates, ang lahat ng yumaman o umasenso ay nag-invest para madagdagan ang kanilang income. And guess what? Hindi mahalaga kung magkano ang i-invest mo. Ang mahalaga ang filosofiya mo o ang attitude mo o habit na mag-invest ka para sa future mo. Kung ikaw classmate ay kumikita every month, mas maganda na kung kaya mo ang 70% lang nito ang gagastusin mo, yun ang gawin mo. At yung naiwan na 30% ay hatiin mo sa tatlo. 10% for the church which is tithes and offerings, 10% para sa investments mo at yung natirang 10% ay para sa sarili mo o kaya naman ay para sa emergency mo. Kung sa tingin mo ay hindi ito posible sa sitwasyon mo ngayong classmate, okay lang yan. Basta ang mahalaga ay isama mo ang investment sa pagkakagastusan mo. Katulad ng sinabi ko kanina, hindi mahalaga kung magkano ang i-invest mo. Ang mahalaga ay ang pamamaraan mo para ikaw ay umasenso. Ang ikatlo naman mga classmates na pwede mong gawin ay pag-aralan ng naiisip mong pagkakakitaan. Alam nyo kasi, madami sa mga Pilipino ang gaya-gaya lang o yung tinatawag ng iba na monkey see, monkey do. Bakit ganon? Ano ang ibig sabihin nun? Ito mga classmates yung tao na sumusunod lang sa mga nangyayari sa paligid niya. Yung tipong kapag may nakitang negosyo kagaya ng milk tea at pagkatapos ay nakita niyang malakas ang benta ng milk tea sa lugar niya, agad na itong gagayahin ng iba na hindi man lang pinag-aaralan ang flow ng negosyo. Mali ang ganun mga classmates dahil siguradong kung gaya-gaya ka lang ay babagsak ito. Hindi din maganda na dahil maganda ang kita sa cryptocurrency ay mag-i-invest ka na agad dito. Mali ang ganun, pero ang pwede mong gawin classmate ay pag-aralan mo ito para kapag natutunan mo ay pwede mo na talaga gawin. Malaki ang nagagawa ng pag-aaral mga classmates at sa panahon natin ngayon, mas madali na mag-aaral dahil nasa internet na lahat ng pwede mong aralin. Hindi katulad nung unang panahon na kailangan mo pang pumunta sa library para mag-research. Ang ikaapat mga classmates ay huwag kang madi-discourage sa success ng iba. Kung ikaw at ang ibang kaibigan mo ay nagnegosyo at ang negosyo mo ay hindi pa nagtatagumpay pero ang sa kanila naman ay patuloy na lumalaki o lumalago, huwag kang madi-discourage classmate. Bagkus ay pag-aralan mo pong mabuti kung ano ang kailangan mong i-improve para ikaw ay magtagumpay din sa negosyo mo. Tandaan mo classmate na hindi sila ang kalaban mo kundi ang sarili mo. Kailangan na patuloy mo i-improve ang sarili mo at patuloy mong pag-aralan ang negosyo mo para ito ay umunlad. Maaaring sa iba ay mabilis ang pag-unlad pero hindi nangangahulugan na hindi ka naaasenso. Ang mahalaga ay hindi ka tumitigil sa negosyo mo kung masaya ka dito. At ito ang huli o ikalima mga classmates, huwag kang titigil kahit nahihirapan ka na. Dahil kahit nahihirapan ka sa operasyon ng negosyo mo, kung gusto mo naman ang negosyo mo, ipagpatuloy mo lang ito. Pasasaan ba at magtatagumpay ka din naman dito, pero paano mo ba malalaman na masaya ka sa negosyo mo?
Ganito lang yan mga classmates. Imaginein mo lang kung bakit mo ginawa o sinimulan ang negosyo mo. At imaginein mo na naging successful ka na. Di ba ang saya? Yung nai-imagine mo kung magkano ang possible na magiging income mo sa ginawa mong negosyo. Yung naiisip mo na madami kang matutulungan dahil naging successful ka na. Di ba masaya ang ganun? Kaya classmate, kung ikaw ay nahihirapan ngayon, huwag kang mag-alala dahil normal lang sa negosyo ang mahirap dahil kung madali lang yan, lahat ng tao ay gagawin yan. Huwag mo din kakalimutan manalangin sa ating Panginoon dahil siya ang magbibigay sa atin ng lakas at talino na magagamit natin sa pang-araw-araw nating buhay. Ayos! O paano mga classmates, hanggang dito na lang muna siguro. Sana ay may natutunan kayo sa mga tinalakay natin ngayon at sana ay nakapulot kayo ng idea dito at magamit nyo ito sa inyong negosyo o kaya naman ay para maabot nyo ang inyong pangarap sa buhay. Madali lang naman magplano pero ang challenge dito ay kung paano mo i-execute ang plano mo. At bago tayo maghiwa-hiwalay mga classmates, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel ay pakihit naman ang subscribe button at pakiclick mo na din ang notification bell para palagi kang present dito sa ating klase. Madalas ay nag-upload tayo ng video dito na maaaring makatulong sa atin sa pag-abot sa ating mga pangarap. At kung may mga kaibigan o kakilala din kayo mga classmates na sa tingin nyo ay matutulungan natin ay pakishare naman ang video natin na to para mas lumaki pa ang community natin. Ang layunin natin dito ay para matuto tayo sa pagnenegosyo at umunlad ang bawat isa. Stay tuned lang kayo dito sa ating channel mga classmates at magkita-kita na lang ulit tayo sa ating next video.